Maligayang bati, ang tagal na paghahanda ni Wenjin dito. Nakuha rin niya ang gusto niya. Institusyong Sophia, pinakamahusay na alahas na institusyon sa mundo. Wenjin, dapat mong ilibre ako ng hapunan ngayong gabi. Sige, libre ko kayo ng pritong manok mamaya. Malapit na tayo, halika. Sasagutin ko muna tong tawag. CJ. Nay, ano nang nangyayari? Xiao Nuan, ako si Wang. Naospital ang nanay mo dahil sa kanser. Umuwi ka agad-agad. Ano nang dapat kong gawin? Naku, ang ina mo ay nasa huling yugto ng kanser niya. Pero sa masinsinang gamutan, maaaring mapahaba pa ang buhay niya. Magkano ang gagastusin? Mga 500,000 yuan. Kasama na ang operasyon at chemotherapy, at mga gastusin sa rehab. Doc, titiyakin kong makakalap ako ng pera. Ano nang magagawa ko? Wuxiuya, anong ginagawa mo dito? Nalaman kong may sakit ang nanay mo. Kailangan mo ng pera. Maaari kitang tulungan. Basta tulungan mo rin ako. Hindi kailanman. 500,000 yuan kapag pumayag kang samahan ng isang tao, sa iyong lahat ang pera. Kailangan ko lang makatiis hanggang mamaya. Magkakaroon na ng pampagamot sina. Bakit ang tagal? Huwag kang magpanggap. Huwag kang ma-stress, nakamask naman ako. P***, kung matutuloy mamaya at mabuka ka man lang. Di mo kakayanin ang kahihinatnan. Sumpain ko, hindi ako magsasalita. Kung hindi ka birhen, wala ka sana dito. Ipapasama kita sa venue. Sa buong buhay ko, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Bakit mo pa ipinipilit ito? Hindi. Doktor, naipon ko na ang pera. Iligtas niyo po ang nanay ko. Pakiusap. Wen, bakit hindi ka makontak kagabi? Biglaan raw nagkasakit ang nanay mo kagabi, nabigo ang resuscitation. Pumanaw na siya. Paano nangyari yon? Lu, ang patay ay hindi na muling pakikiramay. Nanay. Nay. MS, Wen. Inayos na ni MS, wo ang lahat. Ilalabas na namin kayo ng bansa. Kayong lahat kayo. Ako si Wenjin. Sa wakas ay nakabalik na. Wenjin, handa na ang inyong villa. Sasama ako pagkatapos ko rito. CJ, ipadala mo na lang sa akin ang address. Siya nga pala, yung job interview mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ako ay isang kinikilalang alahero sa industriyang ito. Ang isang interview lang ay hindi nakakatakot sa akin. Handa na ang lahat. Mr. Luo. Salamat.
Sige, tignan mo. Ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Oo. Sa wakas nakabalik na. Ah, sino ka, itong maliit na bata? Bakit ka narito? Halika, munting bata. Sabihin mo sa akin ang lahat. Kaninong anak ka? Bakit ka lumapit sa akin? May masamang babae ang naghahanap sa akin. Hindi niya dapat malaman na nandito ako. Isang trafficker. Yang masama. Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang kunin kanila. May tao ba dito? Sino yan? May problema ba? Nawawala ang anak ko. Nakita niyo ba siya? Buksan niyo ang pintuang ito. Wala akong nakitang bata. Tumawag ng pulis. Iwanan mo akong mag-isa. Mas mabuting magsabi ng totoo. O hindi ka aalis. Saan napunta yung batang yan? Bata, naalala mo ba, ang kontak ng pamilya mo? Tatawagan ko sila. Papuntahin natin sila para sunduin ka. CJ, Ang numero ng tatay ko ay... hello. Ano ang pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko ay si Luting Xiao. Ginoong Lu, nasa akin ang anak mo. Huwag mo na akong gambalain, tatawag ako ng pulis. Ang tatay mo, bakit siya ang tigas? Mabait ang tatay ko. Iniisip niyang sinungaling ka. Tatawagan ko ulit siya. Ipaliwanag mo sa kanya, o... Lulutuan kita ng pagkain. Ah, Mga walang kwentang tao. Anong silbi nyo? Hindi nyo kayang bantayan ang bata. Ting Xiao. Xiao Yu. Mahilig siyang maglaro. Takas. Huwag kang mag-alala. Bakit ka pa lumalaban? Hanapin mo agad. Xiao Yu. Xiao Yu, nasaan ka? Hahanapin kita ni Papa. Masarap ang lugaw ni ate. Amoy katulad ni mama. ang tamis ng dila mo. Huwag mong sasabihin sa nanay mo, masasaktan siya. Hindi siya nanay ko. Pinagkakait niya ang pagkain ko. Masamang babae siya. Tara, tapusin mo na ang pagkain. Mama. Sobrang miss na kita, Xiaoyu. Ikaw pala. Salamat. Alagaan mo si Xiaoyu ngayon. Isang cake lang ito, pero muli, alam kong busy ka sa trabaho. Pero kailangan ng bata ng oras. Napakabata pa niya, delikadong mag-isa siyang lumabas. Ginoong Chin, pasaway masyado si Xiaoyu. Madalas siyang tumakas. Ang babaeng ito, sino siya? Bakit si Xiaoyu ay may tiwala sa kanya? Siguro, Maganda ang lalaking ito, pero hindi mabuting ama, kawawang bata. Ginoong Lu. Ginoong Lu. ang sinabi niyo sa akin, naaalala ko, mag-iingat ako. Iuwi ko na si Xiaoyu para magpahinga. CJ, Tutu. Pasensya na sa tawag kanina. walang anuman.
Aray. Matulog ka na. Ang presidente, ang profile ni Binibining Wenjin, ginawa ko ang aking pananaliksik. Galing siya sa Jiang. 5 taon na ang nakalipas, umalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Kakatapos lang niyang magtapos. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na, pumanaw na ang kanyang ina, at bumalik siya sa ibang bansa. At aking nalaman. Sabihin mo sa akin. Binibining Wen, may iba siyang pagkakakilanlan. Siya ay, si Muyu, isang kilalang alaherong disenyo. Alam mo ba, may mas maganda pa. Bukas, pupunta siya sa kumpanya para sa interview. Anong pagkakataon? Una, nagkita kami sa paliparan. Pangalawa, si Xiaoyu. At ang Lu Group. Itong si Binibining Wenjin. Hindi ito simpleng bagay. Paunawa, kanselahin ang lahat ng may tip. Ang interviewing ito, gusto kong personal siyang makausap. Lu Xiaoyu, kung maglalakad ka pa ngayon, malalaman mo ang kahihinatnan. Ikaw, Sandali lang. sabihin mo sa tatay mo mamaya. Sabihin mong mismo siya. Dinala kita dito para hanapin siya. Naririnig mo ba ako? Ate, Lu Xiaoyu. Bakit nandito si Wenjin? At ang lapit sa batang yan? Imposible, hindi ko pwedeng payagan na makilala siya ni Ting Xiao. Kung malaman ni Ting Xiao na siya ang tunay na ina ni Xiaoyu, sisira ang 5 taon kong pagsisikap. Hindi pa nakaramdam ng ganitong saya si Xiaoyu. Hindi pa siya naging ganito ka-relax. Itong batang boss, mukhang gusto niya si Binibining Wen. Napansin niya ang profile ni Binibining Wen. Lalo na kapag siya'y mumiti. Kamukha niya si Xiaoyu. Xiaoyu, kung tatakbo ka ng ganyan, maaalala ang tatay mo. Naiintindihan mo. Magpakabait ka, may trabaho pa. Puntahan mo muna ang tatay mo, ha? Nako, Binibining Wo, ang bisita. May urgent na bagay lang si Mr. Lo. Akala ko sigurado ka, nasasali ka mismo sa laban. Doble kayang ligaya, hahaha. Narito ako para hanapin ni Xiaoyu si Ting Xiao. At tingnan ang kalagayan ng kumpanya. Siya nga pala. May darating bang si Wenjin para sa interview? Opo, Binibining Wo, pero hindi pa namin siya ini-interview. Gusto ko lang sana, nakita kong malapit siya kay Xiaoyu. Alam mo naman, ang puso ng batang ito, ang pinakadalisay, ang pinakamahina. Kung may masamang intensyon, hindi ito maganda. MS, Wo, kumalma ka. Ang aming grupo, Lo. Mahalaga sa amin ang ugali at kakayahan. Mga gumagamit ng pandaraya, mga eksperyensyado. Walang palugit dito. Mga katulad mo. Puno ng palabhas ang resume. Nahahalata agad ang sikreto mo. Paano kami kukuha ng baguhan? Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Gagawin ko ang lahat. Kahit basic project plan, wala kang alam. Nandito ka para pagtawanan ako. Medyo kinabahan lang ako. May experience na ako dati. Tama na yan. Huwag kang magdahilan. Ang kalidad mo. Hindi kami kumukuha ng walang alam. Umuwi ka na lang at mag-practice. Aminadong may mali sa plano ko. Pero sinusubukan ko, hindi tama ang ginagawa mo. Huwag mo akong tanggihan. Pagpupunyagi. Wala kang abilidad para dito. Mga katulad mo. Sayang lang ang pagod mo. Seguridad, palayasin ang istorbo. Hindi ako nanggugulo, ipinaglalaban ko lang karapatan ko. Sandali lang. Ang interviewer, bilang aplikanteng naghintay, mali ang ugali mo. Sino ka ba? Makikialam ka. Ako si Wenjin. Ngayon din, narito ako para magpa-interview. Kahit ano pa ang estado, dapat may respeto sa lahat, lalo na sa mga nagsisikap. Kahit si Amy Wang, hindi perpekto ang performance niya. Pero, sa tingin ko, may karapatan siyang magtanggol, kaysa mapagalitan ng walang dahilan. Ikaw, paano mo ko kakausapin? Sino ka para magsalita? Wala akong importante. Pangkaraniwan lang akong aplikante. Nagtataguyod ng hustisya. Kung ito ang Lu Group, ang trato ninyo sa aming mga aplikante. Kaya naisip ko, na dapat kong pag-isipang muli, gusto ko ba talagang magtrabaho dito? Ang kulit mo, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ako ang pinsan ni Director Chen. Lahat ng desisyon ay dumadaan sa akin.
Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi dahilan yan para hamakin ang iba. Dapat patas at matapat ang trabaho. Hindi lugar para ilabas ang mga hinanakit. May. Ano ang nangyayari dito? Ang pinsan. Paano ito naging gulo? Normal na interview lang ito. Siya ang nakialam sa akin. Director Chen, pakinggan ninyo. May dahilan ako sa pagtutol. Si Ms. Chen ang nang hamon kay Yiwang ng masasakit na salita. Sino ka ba? Ako si Wen Jin. Narito ako para sa interview. Excuse me po, MS, Wen, hindi kayo nakapasa. Lumabas na kayo. Anong kalokohan yan? Buntis ako. Doktor, may pagkakamali. Impossible. 4 na buwang buntis. Malusog ang sanggol. Wenjin, ang landi, nagpakabuntis. Anak ni Lu Tingxiao. Ginang Wu, dapat ba nating alisin? Magagamit natin ang sanggol na to. Mula ng araw na iyon, hindi na ako kinausap ni Tingxiao. Pero sa kanya, baka sa akin siya babalik. Wenjin, tamang panahon ang pagdating ng anak mo. Tingxiao. Tingnan mo, anak natin ito. Doktor, nasaan ang anak ko? Gusto kong makita ang anak ko. Ang sanggol. Endo Wen, nagkakamali kayo. Ang anak ninyo ay ipinanganak na walang buhay. Patay na ito ng isilang. Imposible yan. Ang anak ko, narinig ko ang iyak niya. Malakas ang kanyang sigaw. Malusog na malusog. Paano naging patay ito ng isila? Nagsisinungaling ka, doktor. Dalhin niyo ako sa kanya. Postpartum hallucination lang yan. Sabi ko na nga ba, patay na ito ng isilang. Ayon sa aming proseso, tapos na ang lahat. Gusto kong makita ang anak ko, ngayon di. Anak ko, kasalanan mo ito. Hindi kita kayang protektahan. Paumanhin. Bakit ako Ang dahilan? May problema sa pagkatao si MS, Wen. Sapat na ba itong dahilan? Pangit ang iyong mga disenyo. At nangopya sa isang sikat na alahi. Ang gawa ni Master Mo Yu. Karapat-dapat bang kopyahin? Director Chen, nabasa mo ba ang aking gusto? Pamangkin mo ba ang namamahala ng hearing? Nagkukunwari ka bang si Master Mo? Tama ka. Ako si Muyu. Ano? Ang idol ko, si Master Moyu. Huwag siyang pakinggan. Gusto niyang baguhin ang mga patakaran. Huwag kang magtiwala. Marami na akong nakitang impostor. Natamad mag-aral. Gumagawa ng pandaraya. At nagpapanggap. Isang sikat na master na nagpapatawa. Ako si Wen Jin. Hindi kailangan ng daya para makakuha ng pagkakataon. Katawa-tawa. Alam ng lahat na si Master Moyu ay world-class na taga-disenyo. Ang kanyang mga gawa ay walang katumbas na halaga at award-winning. Hindi siya pupunta dito. May sarili akong hindi basta-basta ang hearing dito. Sige. Kahit anong ambisyon mo, ikaw ay bagsak. Umalis ka na. Huwag mong gambalin ang interviews. Kung ganito ang ugali ng Grupo Lu, mas mabuti pang hindi magtrabaho dito. Hindi maintindihan ang aming grupo Lu ng insulto ng aplikante. Ebidensya. Pangulo, bakit kayo mismo ang pumunta? Paano namin papansinin ang mga pamamaraan ng grupo Lu? Kung hindi ako nagkakamali, gawa ito ni Master Muyu. Pangulo, peke ito. Ang babaeng ito, nangopya sa master at nagpapanggap, na si Master Moyo. Mapapatunayan ko ito. Hindi kami kukuha ng ganyan sa Lu, Pangulo. Ang ganitong uri ng problema. Nakita kita, hindi mo man lang binasa ang resume ko. World Jewelry Design Award. Moyu, ikaw mismo si Master Moyu. Nasisante na kayong dalawa. Huwag ninyo kaming paalisin. Presidente, bigyan niyo po kami ng sansa. Pakiusap po, isa pang pagkakataon. Guardia, palabasin niyo sila. Presidente, sandali lang po. Bigyan niyo po kami ng tsansa. Presidente. Endo Wen, sa ngalan ng Lu Group, humihingi ako ng paumanhin. Nasisiyahan ba kayo sa solusyong ito? Ustisya lang ang hinihingi ko. Matalino sigil, ganito talaga ang asahan sa isihi ng Lu Group.
Lu Tingxiao, sawang-sawa na ako sa'yo. 5 taon ka nang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Tingnan natin kung gaano katagal ka tatagal ngayon. Hindi mo pa kayang ayusin ito, karapat-dapat ka ba sa posisyong ito? Nag-interbensi si Jilo para sa kanya. Si Wenjin, hindi pwede. Hindi magugustuhan ni Lu Tingxiao ito. Kahit sa Lu Group, anong magagawa niya? Makakahanap tayo ng paraan para mapaalis siya. Xiao Yu. Anong nangyari? Nawala si Papa. Nandito lang siya kanina. Ale, tulungan niyo po ako. Malubha na po ito. Kumalma ka Xiao Yu, isalaysay mo sa akin. Anong nangyari kay Xiao Yu? Tingnan niyo sa loob. Nasa panganib si Papa. Diyos ko. Tinulungan niya rin ako. Tingnan natin ang sitwasyon. Maayos rin ang lahat. Ilu, inimbita ako ni Xia. Anong nangyayari sa inyo? Ilu. Ilu, ayos lang po kayo. Pamilyar ang ugali mo. Ang iyong amoy, parang pamilyar. Yilu, nagkakamali ka, Yilu. Hindi ako ang... May paparating na tao. Cici. Masama to. May dadating na tao. Paano ipapaliwanag to? Lu Tingxiao, anong kagaguhan to? Bakit pamilyar ang boses mo? Wuxiuya, lumabas kayo sa opisina ko. Sino yon? Dapat mong ipaliwanag. Personal na usapan to. Wala kang pakialam. Kung hindi ka alis, alam mo ang gagawin ko. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, hindi na ko aalis. Assistant Zhang, binabayaran kita para magtrabaho. Hindi manood ng drama. Binibini Wo. Pumunta ka rito. Huwag mo akong guluhin. G-President. Wala akong nakita. Lumabas. Sige. Huwag bitawat. Paumanhin, paumanhin. Ito ay... 5 taon na ang nakalipas. Biniktima ako. Kunin ang antidote. Wen. Nagkita na ba tayo noon? Sa palagay ko hindi. Kung nagkita man tayo, naalala ko sana. Iyon. Ang gwapo mo talaga. Hindi ka makakalimutan. Palagi kong naramdaman ang kakaibang ugnayan sa pagitan natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Mukhang gusto ka ni Xiaoyu. Siguro, kaunting oras lang ang ginugugol mo kay Xiaoyu. Bihira umiti si Xiaoyu. Alam kong puno ng trabaho ang buhay mo. Ngunit ang pagpapalaki sa mga anak ay hindi dapat pabayaan. CJ, dadagdagan ko ang oras ko kasama si Xiaoyu. Salamat. Walang anuman. Wenjin, bakit ka nakikialam sa pagpapalaki ng ibang tao? Hello. Magpadala ng kasuotang pambabae sa aking opisina. Hindi kaya. Hindi bagay sa akin ang bestidang ito. Hindi.
Napakaganda mo. Bagay na bagay sa'yo. Magtatrabaho ka na dapat. Masama ito. Assistant Zhang. Ihatid mo si Iwe. Ayokong magkamali. Opo, Ginoo. Puta. Huwag mo akong pilitin na alamin kung sino ka. Mabubuwag ka rin. Bakit mo ako itinatakwil? Nag-overthink ba ako? Tatay, ang lakas ng tawa mo. Nakapagsalita ng ganyan si Xiaoyu sa ama niya, sa sarili niyang ama? Xiaoyu. Mahal na mahal mo talaga si Ate Wenjin. Amoy niya ay parang nanay. Tatay, pwede ba siyang kapalit ni nanay? Gusto kong maging nanay ko ang magandang ate. Hindi ko napalaki ng maayos si Xiaoyu. Ginoo, ako na ang bahala dyan. Huwag kayong masyadong magpuyat. Sayang lang. Walang tigil ang trabaho ko. Wala na akong oras mag-almusal kay Xiaoyu. Kaya ko na to ng mag-isa. Lu Xiaoyu. Ting, nandito ka rin. Mahal. Dumating si mama para bisitahin ka. Namiss mo ba ang iyong ina? Ting Xiao. Bihira kaming magkatagpo ng buong pamilya. Tara't magtanghalian tayong lahat. Sayang lang. Mananatili ako kay Xiaoyu. Umalis ka na. Ting Xiao. Binanggit ulit ng magulang ko, tungkol sa kasal natin ngayong araw. Tingnan mo ang laki na ni Xiaoyu. Kailangan niya ng tunay na pamilya. Huwag mong gamitin si Xiaoyu na dahilan. Sa pagtrato mo sa kanya. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon. May alam ba si Lu Ting Xiao? Ting, paano mo nasabi yan? Xiaoyu, siya ay laman ng aking laman. Paano ko siya hindi sasaktan? Tandaan mo ito. Ikaw ang tunay niyang ina. Kung hindi mo siya alagaan, lumayo ka sa kanya. Alagaan mong mabuti si Xiaoyu. Opo. Xiaoyu, sabihin mo sa nanay mo, kung may nagbuntong sa kanya at nagsumbong ng kasinungalingan sa tatay. Lu Xiaoyu, makinig kang mabuti. Huwag kang umasa sa tatay mo, wala akong magagawa para sa'yo. Lakad. Halika rito, pasok. Wala kang silbi, nasan ka kagabi? Sabi ko bantayan mo tatay, hinayaan mong lokohin siya ng iba. Nakakahiya. Lu Xiaoyu, walang hapunan mamaya, pag-isipan mong mabuti. Dapat mong matutunan to. Ang hindi dapat sabihin, hindi ko na uulitin pa. Opo. Normal lang sa nanay na turuan ang anak. Hindi yon masama. Maingat kitang pinili. Habang tinutulungan mo ako, patuloy ang mga benepisyo. Talagang kailangan ka namin. Nasa serbisyo ninyo po ako. Ang susi ng pinto. Gutom na ako. Nangangarap ako ng mga lutong ate.
Makakasama ko rin ang Adang kong mahal. Xiaoyu, bakit ka nandito? Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Ay. Xiaoyu, dahan-dahan sa pagkain. Tigilan mo ang pagtawa. Ang pamilya mo ay hindi binibigyan ng pagkain. Hinayaan kitang magutom ng ganito. May masamang babae. Inaabuso niya ako. Hindi niya ako pinapakain. Nagkamali ba ako noong nakaraan? Hindi pala smuggler ang masamang babae. Siya ang tagapangasiwa ng pamilyang Lu. Xiaoyu, itong masamang tiyahin ay hindi ka pinapakain. Alam ba ng mga magulang mo? Hindi siya nanay. Walang nanay. Sa totoo lang, Xiaoyu ay sa single-parent family lumalaki. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Kung lalapitan ka uli ng masamang tiyahin, sabihin mo agad sa akin. Sasamahan kita. Kumain ka na. Nasaan ang iba? Sarado ang pinto ngayong araw. Bakit ka nakatayo dyan? Humanap ka ng tao. Bilis. Sige po. Ate, pwede kang maging nanay ko? Xiaoyu, kahit na mahal kita, sabi ni nanay, sagrado iyon. Asawa siya ng tatay. Kahit wala si nanay, nagbabantay siya mula sa langit. Pinoproteksyonan ka niya. Kung tatawagin mong nanay, ang iba, malulungkot siya. Hindi siya malulungkot. Alam kong walang may gusto sa akin. Xiaoyu. Xiaoyu, ano ang nangyari? Ayos lang ang lahat. Sandali muna siyang mapapag-isa. Ay, salamat sa pag-aalaga kay Xiaoyu. Walang problema. Napakasimple nito. Pero, kakasabi lang ni Xiaoyu na hindi siya pinapakain ng yaya niya. Sa palagay ko, bata pa siya. Takot siyang magsalita kapag ako'y inaapi. Pero ikaw, bilang ama, lubhang katakataka ito. Yaya, hindi ba si Xiuya ang nagbabantay kay Xiaoyu ngayon? Salamat sa pagpaalala. Titignan ko ang katotohanan. Xiaoyu. Luke Xiaoyu. Masamang tao. Pare-pareho kayong masasama. Ayaw kita. Luke Xiaoyu, buksan ang pinto. Yaya. Kunin ang reserbang susi. Ginoong Lu, narito ang susi ninyo. Anong problema? Sa bahay ng hipat, hindi na kami nagkakasaya. Mukhang may problema. Kung hindi, bibilhin ko ang katabing villa. Ilalabas ko siya roon. Sa ganito, hindi niya kayo mapapasama. Hindi mo siya matatakot. Kaya sabihin mo sa akin. Bakit ka malungkot ngayon? Siya, ayaw niyang maging nanay ko. Xiaoyu, may nanay ka na. Ang masamang babaeng yan ay hindi nanay ko. Sinabi ng hipag, dapat asawa mo ang nanay ko. Pero itong masamang babae, ayaw na ayaw sa akin. Gusto ka lang niyang pakasalan. Mahal mo ba talaga ang hipag na ito? Sa palagay ko, bata pa siya. Takot siyang magsalita kapag ako'y inaapi. Pero ikaw, bilang ama, hindi ito katanggap-tanggap. Maaari siyang maging mabuting ina. Kaya, tatay, bukas, ligawan mo ang hipat. Mabuti yon, di ba? Talaga. Kaya magpakabait ka ngayon. Matulog kang maayos. CJ. Kumusta, Director Wen? Ako si Zhao Xiaohuan. Magkasama na tayong dito ang iyong workstation. Lapitan niyo lang ako sa anumang katanungan. Salamat. Zhao Xiaohuan. Ipapatawag kayo ni VP House sa opisina. Bakit ka nakatayo dyan? Gusto mo bang personal kang sunduin ni VP House?
Diyos ko, wala nang pag-asa si Zhao Xiaohuan. Ilang beses na siyang tumakas na bigo. Malubha ang sakit ng nanay niya, hindi siya makaresign. Nako. Hao Jian, ang matandang many Akis, karapat dapat sa karma. Ang pamumuno sa kumpanya, wala nang may gustong maging leader. Dalawa ang kailangan sa malamang si Zhao Xiaohuan at si Hao ang nanguna. 500,000 piso. Tulungan mo ako sa taong ito, at sayo ang pera. Mahal. Naku. 10 beses na kitang tinawag. Iyo Hao. Pakiusap, tigilan nyo na. Nasa trabaho tayo. Kung makita ito, wala na tayo. Halika na. Anong kinatatakot mo? Kung pinapanta kita dito, abala ang CEO. Maayos din ang lahat. Zhao Xiaohuan, gaano ka nakatagal dito? Handa ka na para sa promotion? Salamat sa pagmamalasakit. Sa tingin ko, ang kasalukuyan kong estado, hindi nangangailangan ng promosyon. Hoy, may sakit ang nanay mo, di ba? Ah. Kung makikipagtulungan ka, ang mga gastusin sa pagpapagamot, ako ang sisigot. Hahaha. Perpekto. Ang sunod sa niyaran mo dati, bakit ganito ang wakas? Sino ka? Mag-knock muna bago pumasok. Kumusta, Li Hao? Ako ang bagong direktor. Wen Jin. Hindi ko maintindihan. Maganda sa kumpanya? Anong maitutulong ko? Sa totoo lang, kailangan namin ng dokumento na nangangailangan ng pirma mo. Ako, ang magsasabi sa I-report ko agad ito. Salamat, Li Hao. Wen Jin. Mas mataas ito kaysa kay Zhao Xiaohuan. Ang galing talaga. Sa ilalim ng paa ko. Mukhang masaya ito. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Magandang araw. Ako ito, Wu Shuya. Director Wen. Salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Walang problema, umuwi na tayo. Paano naman ako? Dapat pa bang magpanggap sa harap? Nabigo ang plano mo. CJ. Binibining Wen. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Tapusin na natin tong palabas. Ye Lu. Mali ang pagkakaintindi. Hindi yon ang dahilan ko dito. Tuloy ka. May sasabihin lang ako sa'yo. Ang kontratang to. Tingnan mo. Ito. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko tong pinag-isipan. Hindi ko nasamahan si Xiaoyu ng maayos. Dapat nasa tabi kita. Ikaw lang ang tinatanggap ni Xiaoyu. Kaya, gusto kitang kunin bilang ina niya. Huwag ka nang gumawa ng iba. Samahan mo lang siya. Alam kong katawa-tawa to. Pero pag-iisipan ko tong mabuti. Binibining Wen. Huwag kang magkamali. Hindi kita nililigawan. Si Xiaoyu ang batang yon. Mula nang isilang siya. Laging pinoprotektahan ng lahat. Masyado siyang tumanda ng maaga. Alam niyang ginagamit siya, dahil sa posisyon ko. Nababawasan ang kanyang pag-iingat. Kapag kasama ka niya, nakaka-relax ka para sa kanya. Siguro, tunay ka bang nagmamahal sa kanya? Minamahal mo ba siya? Kung kulang ang 1,000,000 yuan, magpresyo ka, kayang-kaya ko. Hindi ito tungkol sa pera. Payag ako. Nanay, ngayon, asawa ka na ni Papa. Pwede na ba kitang tawaging nanay? May bahay. Wala yan sa kontrata. Ang sitwasyong ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Xiaoyu, simula ngayon,
Ako na ang magiging ina mo. Magkakaroon din tayo ng anak balang araw. Xiao Yu, may trabaho si nanay ngayon. Makinig ka kay Papa. Naiintindihan mo. Opo. Itala mo ang numero ko. Para madali mo akong makontak. Ah, Na pala. Pagkatapos ng trabaho, hintayin mo ako sandali. Tayo, sabay na uwi. Wenjin. Wenjin. Akala mo ba, ipagbibili mo ang sarili? Xiao Yu. Mula ngayon, Tita Wenjin, ang ina mo na. Masaya ka ba? Opo. Wenjin. Siya ang bagong empleyado ng Grupo Lo. Tama, nariyan siya. Gusto kong paalisin siya sa Grupo Lo sa lalong madaling panahon. Mukhang kawili-wiling hamon ito. Pero MS, wow. Ako si Hao Jian, may mga patakaran. Akong sinusunod sa paggawa ng hakbang. Kailangan ko ng matibay na dahilan. Hindi. Bilang kapalit, maaari kong ialok sa Grupo Wu ang pakikipagtulungan sa isang importanteng proyekto. At, Wenji, hindi mo ba mas gusto ang kagandahan? Basta umalis lang siya sa Grupo Lu, ayon sa gusto mo. Diretsahan si MS, wow. Ako na ang bahala dito. Makikipag-ugnay ang Grupo Wu sa iyo para maayos ang lahat. Wenjin. Wenjin. Magiging laruan mo na ako. Director Wen, nakita kong binuksan ni Elu ang pinto. Nakaabala ba ako? Huwag kang mag-alala, tinawagan lang ako ni Gilu para ayusin ang ilang bagay. Mabuti naman. Tut, ganito katratuhin. Bakit hindi siya isumbong? Sabi ni Ate Gap, si Hehao ang bayani dito. Bawat taon, nakakakuha siya ng malalaking kontrata. Kung gagawa tayo ng eksena, ang prioridad ng kumpanya, hindi ang kapakanan natin. Tayong mga maliit na empleyado, malubha ang sakit ng nanay ko. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Isang importanteng kontrata mamayang gabi. Samahan mo ako sa isang event. Pero Go Hao, may trabaho pa ako pagkatapos ng opisina. Burahin ng lahat kung mabaygo ang order na ito ngayong araw. Lumayas na lang kayo dito. Pasensya na, Director Wen. Nasaktan na naman kita. Wala, ayun. Tiningnan ko na ang mga dokumento. Mahalagang kontrata ito. Sa palagay, kahit ano nang gawin ni Director Hao, sa harap ng maraming kliyente, hindi niya ako gagawa ng masama. Pagkatapos ng mga salitang ito, manatili tayong alerto. Ibigay mo sa akin ang address ng hotel. Bantayan ko sa ibaba. Sa ganitong paraan, kapag may panganib, tatawag agad ako ng pulis. Hindi kita pababayaang mag-isa. CJ, Paumanhin. Sobrang traffic. Pasensya na sa pagpapaantala. Tayo ang nauna. 3 baso ang pampalubag loob. Binibining Wen. Magaling uminom. Pero hindi sapat ang 3 baso. bakit? 3 baso ang ininom ng mga responsable nyo. Dapat 6 ang inumin nyo, di ba? Ano sa palagay nyo, Ihao? Ako na ang iinom para sa kanya. Sino ang gustong sumabay sa inyo? Iinom kami kasama ang magandang babaeng ito. Binibining Wen. 3 baso na lang ngayon. Ako na, ang pipirma sa kontratang ito. Ano, Binibining Wen? Ano pang hinihintay ninyo? Para sa order ng kumpanya, kailangang uminom. CJ, 3 tagay kasama ka. Diretso magsalita si Binibining Wen. Hindi kami magpapakomplikado. Waiter. Juice para kay Binibining Wen. Bakit ngayon, hindi makahanap ng taxi? Naku,
Kots ito ni Gil. Anong ginagawa mo? Naghihibang ka. Assistant Sang, dinala si Wenjin ni Ihaw. Maaari mo ba siyang iligtas? Huwag kang mag-alala dyan. Hahanapin ko na si Lilu. Ipapaalam ko kay Lilu. Tara na. Tagumpay ang pakikipagtulungan, Luo. Salamat sa inyong pagdalo. Si Wen. Salamat sa mga pinuno. Sige na, dahan-dahan lang. Anong problema? Bakit ang init dito? Baka, Mukhang lasing na si Miss Wen. Napirmahan na ang kontrata. Kaya, isama niyo si Miss Wen. Umuwi na kayo't magpahinga. Sige, Mauna na kami. kung gayon, kayo na lang. Miss Wen. Anong problema? Soul. Gusto mo ba ng kwarto? hindi na, Ihaw. May tatawagan lang ako. Sino ang tatawagan? Ano? Natatakot ka ba sa akin? Impossible. Ginoong Hao, tatawagan ko ang asawa. Papuntahin mo siya rito. Asawa? Sino ang naniniwala dyan? Sa iyong resume, single ka, di ba? Pero, kung gusto mo ng asawa, ako na. Aalisin ang kalungkutan mo. Tayo lang dalawa mamaya. Mamaya ay, masaya ka sa akin. Bilisan mo ang takbo. Presidente, bilisan mo at sumugot. Mahalaga ang kontrata o mas mahalaga si Miss Wen? Aray. CJ, Bitawan mo ako. May asawa talaga ako. Si Luting Xiao ang asawa. Ha 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 ha. Sino raw ang asawa mo? Luting Xiao. Kung lalapit ka sa akin, wawasakin ka niya. Nagsisinungaling ka. Mag-research ka naman. May kasintahan si Luting Xiao. Hindi lang may kasintahan. Mayroon din siyang anak na lalaki. Tigilang mga pantasya mo. Sinasabi ko sa'yo, ang kaya niyang ibigay. Kaya kung ibigay sa'yo, kung bibigyan mo ako ng anak, sasambahin kita habang buhay. Bitawan. Malandi ka, nang agad ka pa? Pagbibigyan kita. Papuntahin mo na ako. Bitawan mo ako. tigil. Ginoong Lo, ha? Ginoong Lo, nagkamali ako. Ginoong Lo, How Jen? Nangahas kang. Hawakan ng mga mahal. tama pala si Wenjin. Kaya pala gustong lapitan ni Wu Shuya. Loko-loko lang pala ako. Ginoong Lo, hindi ko alam na kayo pala si Wenjin. Ito ay Binibining Wu. Si Binibining Wu ang nagutos nito. Siya ang may pakanan ng lahat. Pinilit niya akong pumunta. Sinasabi mo. Si Binibining Wu? Exact. Siya nga. Pinagawa niya sa akin ito. Gusto niyang dungisan ang karangalan ni Madam at paalisin sa Lu Group. Sige na. Ayos ka lang. Pasensya na. Para kay Xiaoyu. Matagal ka nang nagtiis. Imbestigahan. Sina Hao Jian at Wu Xiuya. Bukas. Itigil na ito. Init. Init. Bilisan mo. Gusto matulog ni Xiaoyu kay Mama. Xiaoyu. Tulog na si Mama. Lumabas ka. Huwag mo nang gambalain ha. Ayaw. Magpapakabait si Xiaoyu. Hindi niya jijisingan si Mama. Gusto mo ng kapatid na babae. Oo. Kami ni Mama ay. Bibigyan ka ng kapatid. Sige. Kung matutulog ka kay Mama, hindi namin. Mabibigyan ka ng kapatid. Di ipapahiram kita ngayong gabi. Magkakaroon ako ng kapatid. Kailan kita niloko? Sana magkatotoo. Mga sinungaling, masasama. Please, magkakaroon ako ng kapatid. Ngayon, lumabas ka na. Init. Kumusta ka?
Tulong. Ang init na masyado. Yan ba ang malaking plano mo? Huwag mo akong sisihin. Wenjin, anong ginawa mo kagabi? Yun lang. Gusto mo pa ring umalis? Ginoong Lu. Hindi pagkakaunawaan lang iyon kagabi. Ako ay, dinroga ako ni Hao Jian. Kaya nga, Alam mong may masamang balak siya. Pero pinaniwalaan mo pa rin siya. Sa tingin ko, sinadya mo ito. ako ay, paano mangyayari ito? Paano ko, paglaruan ng iyong pagka-inosente? Hindi ko rin alam. Hao Jian, nakikipagsabuatan siya sa grupo ni... Wenjin. Alam kong napakarami mong pinagdaanan. Dahil kay Xiaoyu. Kung gusto mong tapusin ang kasunduan natin, respeto ko ang desisyon mo. Ako. Xiaoyu. Mama, sabi ni Papa, na gusto mong bigyan ako ng kapatid na lalaki, kapatid na babae. Xiaoyu. Matatagalan pa bago dumating ang kapatid na lalaki. Kaya, ipaghahanda na lang kita ng almusal. Sige. Ginoong Lu. Biglaan kang gumawa ng bagong eksena. Pwede mo naman ako paabisuhan. Hindi, nasa frontline ka kagabi. Naghahanda lang ako ng almusal ni Xiaoyu. Ikaw ang nagsimula, gulo. Iniligtas kita sa kahihiyan. Tapos ako ang sisisihin mo. Huwag kang mag-alala kay Hao Jian. Kinausap ko na si Assistant Zhang. Siya ang bahala sa kanya. Ang ebidensya ng pang-aabuso sa mga empleyado niya. Nasa pulis na. Salamat. Pero kinasabwat din niya. Si Wu Xiuya. Bakit ako tinatarget ni Wuxiuya? Dahil bumalik ako sa mansyon. Wenjin. 5 taon na ang nakalipas. Nang gabi ng Hunyo 18. Nasa Kaisar Hotel ka. Hindi, kung malaman ni Luting Xiao na ako ay babaeng ipinagbili para sa pera, paaalisin niya ako. Kukunin niya si Xiaoyu. Dito ka pumarada. Walang dapat makaalam tungkol sa atin. Kapag may nakakita sa akin na kasamahan na lumabas sa sasakyan, nakakahiya. Bababa na ako dito. Paparada. Salamat. Imbestigahan ang ugnayan ni na Wenjin at Wu Xiuya. Para kay Xiaoyu. Huwag papayagan ng kahit sino na lumapit sa kanya. At sabihin mo sa pamilya Wu na ang kasal ko kay Wu Xiuya ay kinansela. Kung lalapatan pa nila ng masama ang mga mahal, magwawakas ang ating kooperasyon. Magpatuloy ka. Oo, Pangulo. Wenjin, may problema kagabi? Walang malala. Anong magagawa ko? Mabuti naman kung ayos lang lahat. Nabalitaan kong si Ihao ay kinuha para sa investigasyon kaninang umaga. Sabi ng lahat na may backer ka. Anong problema mo? Wala, magtrabaho na tayo. CJ. Kumusta? Ano? Pagpapawalang kasunduhan. Hindi lang pagpapawalang kasunduhan, sinabi ni Luting Xiao na kapag lumapit ka pa sa kanya, lahat ng pakikipag-ugnayan ay titigil na. Ayos, naiintindihan ko. Luting Xiao. Napakalupit mong tao. Wenjin, siya ang may pakana nito. Ayos, Wenjin. Inaabangan mo ako. Ninakaw mo si Luting Xiao sa akin, Wu Xiuya. Akala mo santa ka. Wenjin, magkita tayo sa labas. Matagal na. Akala ko hindi na kita makikita. Binibining Wu, tigilan mo ang pagpapanggap. Kagabi, ikaw ang nasa likod nito. Gusto ko lang malaman kung bakit ganyan ang ginawa mo. Bakit? Isinilang si Xiaoyu pagkatapos ng 10 buwan. Pero dahil sa iyo, gustong iwasan ni Luting Xiao ang kasunduhan, tinatawag kanyang nanay. At hindi ako dapat kumilos. Ikaw at si Luting Xiao.
Si Lu Tingxiao, ang ama ng anak ko. Hindi ko sinasadya ang manakit. Hindi ka panipaniwala. Bakit ka nakikialam sa buhay namin? Hindi mo dapat hinayaang mahumaling si Lu Tingxiao sa iyo. Sino ka ba? Isang pakialam na walang karapatan sa kwentong ito. And not when. Lumayo kayo kay Lu Tingxiao at sa kanyang anak. Huwag malaman ni Xiaoyu. Ang masayang pamilya niya. Ako ang sumira nito. Sumagot ka sa akin. Ang resignation letter na ito, ano ang ibig sabihin nito? Ginoong Lu, naisip ko lang na hindi angkop ang kakayahan ko sa posisyon. Ayokong maging pabigat sa kumpanya. Hindi ko ikinaila ang kakayahan mo. Kagabi, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Walang natanggap na mensahe. Kilala mo ba si Xiaoyu? Naghintay siya sa iyo buong gabi. Ang ating kasunduan, kanselahin na natin. Hindi ako nababagay maging ina ni Xiao. Ikaw, Kayong. Lu Tingxiao, kung noon pa man, hindi sana nagsimula ng ganito. Payapa sana ang lahat. ang dahilan, bigyan mo ako ng katwiran. Bakit ka mag-resign? Ako. Balang araw magmamahal ako. Magpakakasal. Magkakaroon ng sariling anak. Hindi ko kaya. Nahayaan ang anak umubos ng oras at lakas ko. Sinasabi mo, gusto mong magmahal? Kung ayaw mong maging chismis sa buong opisina, mag-resign ka na. Kung yun ang gusto mo, pagbibigyan kita. Si Lu Tingxiao ang ama ng anak ko. Ginoong Lu, tayo, hindi pwede. Pangulo. Sa pag-imbestiga, kay Emma Wu at Hao Jian, may nakakagulat na natuklasan. Si Emma Wu, nakatagpo pala ni Ariel Wen ng lihim. Ibig mong sabihin, nalaman na ni Wu Xiuya. Kaya pala kakaiba ang kilos niya. At ang nakakabahala. 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos mamatay ng ina ni Ariel Wen, kinabukasan, umalis siya ng bansa. Noong araw na yon, ay June 11. At nang gabing iyon, kasama mo si Emma Wu. Noong Hunyo 18 ng gabi, nagbago ang lahat, nagsisiyasat ka pa rin. Kina Wenjin at Wu Xiuya, at mga lihim nila. Gusto kong malaman ang lahat. Siyempre po, Pangulo. Pagkatapos ng trabaho, pakikuha mo si Xiaoyu sa kindergarten. Ye Lu, naihayag ko na ang aking desisyon ng malinaw. Dapat nating gawing opisyal. Hindi pa opisyal na natatapos ang kontrata. Sa panahong ito, dapat tuparin mo ang iyong tungkulin bilang ina ni Xiaoyu. Sigurado ako na ayaw mong mag-isa si Xiaoyu sa kindergarten. Maaari kong sunduin si Xiaoyu, pero tungkol sa aking pagbibiti, kailan ito maaprubahan? Pagkasundo ko kay Xiaoyu, saka natin pag-usapan. Isang huling pagkakataon para kay Xiaoyu. Magandang hapon po. Ako po si Wen. Iki. Wu. Muli po ba kayong susundo kay Xiao? Opo, Guru Zhao. Ngayong araw si Xiaoyu ay maayos sa klase. Madali siyang makisama at masayang Wenjin, sasanduan mo ba si Xiaoyu? Paumanhin po, hindi ko kayo napansing dumating. Ito po. Siya, ang bagong ina ni Xiaoyu. Binibini Wen, habang wala kang anak, hindi mo mauunawaan ang isang ina. Patanjin ako kay Xiaoyu. Ipinadala ako ni Lu Tingxiao. Isang mataas na posisyong manloloko na nagnanakaw ng mga bata. Nakakahiya. Guru Zhao, huwag po kayong ganyan. Marahil, na masyado akong mahigpit kay Xiaoyu. Xiaoyu. Mukhang gusto ang bagong inang ito, binibini Wen, kung magiging mabuti ka sa kanya. Ang titulong Mrs. Lu, hindi ko napakialam. Mama, miss na miss ka ni Xiaoyu. Xiaoyu. Paano mo tatawaging mama ang iba? Ito ang tunay mong ina. Ayaw ko, ng masamang tao. Xiaoyu, paano mo nasabi yan? Ito ang iyong biological na ina. Umuwi na tayo ngayon. Nami-miss ka niya. Ayaw na, ni mama sa akin.
Paano ko hindi gugustuhin ang anak ko? Ako, Tinatanggihan mo ako. Xiaoyu. Hintayin mo ako, Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Xiaoyu. Look, Xiaoyu. Ano ang nangyayari? Paano mo naikuha ang bata nang hindi ka nahalata na wala siya? Hindi ko rin alam. Hindi ko kilala si Xiaoyu. Gagalit siya sa kanyang ina. Ako, Anong sinasabi mo? Umalis na rin si Wuxiuya. may ina na si Xiaoyu. Bakit mo gustong bayaan mong pirmahan ko ang kasunduan? Bakit ako pinipilit maging ina? Hindi kailangan ni Xiaoyu yan. Alam mo ba, ang ginawa niya kay Xiaoyu, kahit siya ang tunay na ina. Si Xiaoyu ay para sa kanya, ay isang kasangkapan lang. Nagpakasal siya sa mayamang pamilya. Pinapaligo niya sa malamig na tubig. Pinakakain ng nakakasakit. Lahat para pagdusahin siya. Gusto lang niyang umuwi ako. Ito. Paano nangyari to? Iniingatan ko lang siya. Ayoko. Na maging si Xiaoyu, isang batang walang ina. Hindi niya siya minamahal, pero gusto kanya. Nagpapahanap na ako sa lahat. Umuwi muna tayo. Paano kung bumalik siya? Nahanap niyo na ba si Xiaoyu? Hindi pa. Wenjin. Bata yan. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko kayo palalampasin. Wuxiuya, hindi ka ba napapagod? Lu Tingxiao. Loko ka. Nawala niya ang anak natin. Tinulungan mo pa siya. Para sa kanya. Sarili nating anak. Wala kang pakialam. Tama na. Ako na ang hahanap sa bata. Tingxiao. Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, nasaan ka? Xiaoyu. 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 Nasaan ka? Ang dilim sa labas. Saan ka pumunta? Nanay, huwag ka nang umiyak. Xiaoyu. Xiaoyu, muntik mo nang mapatay ang nanay ko sa takot. Saan ka nagpunta? Huwag na tayong magtago. Napagtanto mo ba? Nanay, wala na bang may nagmamahal sa akin? Ayaw na ba nila akong makita? Paano nangyari to? Paano ko hindi mamahalin ang sarili mong anak? Hindi ka mahalin? Eh bakit? Ibinigay mo ako sa masamang babaeng yon. Nagkamali ako. Aminado ako sa pagkakamali. Hindi ko ulitin nang walang pahintulot mo. Ipagkatiwala ka sa ibang tao. Mapapatawad mo ba ako? Sige, ayaw ko sa babaeng yon. Napakasama niya sa akin. Sundin natin. Pakikinggan kita palagi, Xiao. Pero Xiaoyu, sa susunod, sabihin mo lahat kay na. Huwag nang muling magtanan. Delikado ang pagtakbo ng palikuliko. Alam ko, pasensya na. Pinapatawad kita. Tingnan mo sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Paliligo na kita, CJ. Oo, Xiaoyu, bakit ang init-init naman dito? Xiaoyu. Salamat sa paghatid ng oras. Kung nahuli, magkakaroon sana ng problema. Hating gabi na, sasamahan na kita. Wenjin, ikaw nga talaga. Akala ko nagkakamali ako. Anong pagkakataon? Lee. Kailan ka bumalik? Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Mabuti naman, salamat. Lee, kailangan kong tapusin to. Magkita tayo mamaya. Ito. Magandang araw. Mamaya, paalam. Alam mo,
Naku, dapat susunduin mo ako, di ba? Tara na. Inaantok na ako. Mukhang, sobrang kinabahan. Pasok. Dr. Lee, tungkol kay Wenjin, may sasabihin ako sa inyo. Naku, maraming hirap na dinanas si Wenjin. Noong una, ang kanyang mga marka, nasa top ng klase. Para makita ang nanay ko, mag-isa siyang nag-aaral, nagtatrabaho ng 4 hanggang 5 trabaho. Palakpakan ang matagumpay na operasyon. Sayang. Isang maling hakbang sa dilim. Ganun ba kagrabe ang kalagayan ni Wenjin? Hindi niyo alam? Lumaki siyang walang ama, inalagaan siya ng kanyang ina sa pagtatrabaho. Ngayon, nang makita kong nahihirapan siya, nakagaan ang loob ko. Bilang asawa, alagaan niyo ng mabuti ang asawa niyo. Ang batang ito, ang daming paghihirap. Salamat. Ako ang bahala sa kanya. Magaling kayong doktor. Base sa mga dokumento ni Wenjin, ni hindi niya kayang bayaran ang operasyon. Saan galing ang pera? Paano kung mag-abroad tayo? Xiao Yu, kukuha ako ng gamot para sa... Hintayin mo ako dito. Lu Xiaoyu. Ganito mo tretuhin ang iyong ina. Yan ba ang magandang asal mo? Ilang araw mo na ako iniiwasan. Hindi mo na iniisip ang iyong ina. Hindi kita ina. Masamang babae. Lu Xiaoyu. Ako ang totoong ina mo. Ang bruhang ito, isang walang hiyang kabit lang. Huwag mong pakinggan ang sasabihin niya. Naririnig mo. Hindi ko paalisin si mama. Walang malala, panasan mo lang yan. Bitawan mo ako. Anong gagawin? Pababayaan niyo lang siya. Napakabata pa ni Xiao. Bakit kayo gumagamit ng lakas? Xiao Yu, ayos ka lang ba, anak? Wenjin, magpaliwanag ka. Anak ko si Lu, paano siya aalagaan? Inaasahan ko na ito. Huwag kayong makialam sa amin. Kayo ang nanganak sa kanya. Pero hindi karapat-dapat maging ina. Habang nandito ako ngayon, hindi niyo siya mahahawakan. Bitawan niyo siya. Ang lakas ng loob nyo. Bitawan niyo ako. Ting Xiao. Nang pumasok ako, nakita kong sinaktan ni Wenjin si Xiao. Pinagsabihan ko siya. Tinulak niya ako. Tatay, sinasaktan nitong masamang babae si mama. Siya, nagsisinungaling siya. Xiao Yu, ako ang totoong ina mo. Paano ka nakikipagsabuatan laban sa akin? Ting, si Wenjin ang tumulak sa akin. Nakita niyo ngang lahat. Wu Xiuya. Huling babala ko na ito sa'yo. Kung walang pahintulot ko, wala kang karapatang makita si Xiao Yu. Kung hindi, huwag mo akong pilitin na maging bastos. Ting Xiao, hindi mo ko magagawa nito. Ako ang tunay na ina ni Xiao. Xiao Yu, 10 buwan kitang di nadalang tao. Lumabas kayo. Ang mga parehong salita, hindi ko na ulitin pa. Xiao Yu, dahil hindi kita naprotektahan. Masakit pa ba? Okay lang, nanay. Ang galing ni Xiao Yu. Sana anak kita sa tunay na... Ang taong katulad niya, hindi karapat-dapat sa anak na tulad mo. Ako'y magiging anak mo magpakailanman. Mula ngayon, ikaw na lang ang magiging ina ni Xiao Yu. Gusto kong malaman bakit umalis si Wenjin. Papa, gusto nitong masamang tao na tulungan ko siya. Napaalisin si nanay. Ayaw ko. Matapang si Xiao Yu, di ba? Ang galing talaga ni Xiao Yu. Ngayon, si Xiao Yu ang magpoprotekta sa'yo. Espesyal talaga si Xiao. Pambihira talaga si Xiao Yu. Kung may manggugulo pa sa'yo, sabihin mo sa tatay mo. Habang nandito ako, walang aapi sa'yo. Hindi ko papayagan itong masamang tao na muling pagbantaan si nanay. CJ, makikinig ako sa anak ko. Dahil hindi niya mahal si Xiao Yu. Isang walang kwentang tunay na ina. Ipapaalaga ko si Xiao Yu. Kung maglakas loob siyang hawakan ka, hindi siya makakatakas. Kaya naman pala nagkaanak siya. Kasing tanga ng kanyang ina. Pero, kahit hindi ako mahal ni Lu Tingxiao, hindi siya maglalakas loob. Napaalisin ako sa harap ng anak ko. Wenjin. Siyempre si Wenjin ang may gawa nito. Hindi ko siya pababayaan.
Hello. Tulungan mo akong i-trap siya. Papadalhan kita ng larawan. Itong munting anghel, ayaw mo kay Wenjin bilang ina. Gusto kong makita, kapag ako na ang may kay Wenjin. Lu Xiaoyu, maglakaslog ka kayang sumuway sakin. Kailangan ko ba kayong sunduin? Ayos lang, abala ka sa trabaho. Huwag kayong mag-abala para sa amin. Pwede kaming mag-taxi ni Xiaoyu. Tumawag ka sa akin kung may mangyari. Xiaoyu, abala si tatay ngayon. Sasaktan ka niya. Umuwi na tayo sa taxi kasama si Nan. Okay lang, Nay. Basta't kasama kita. Masaya si Xiaoyu sa lahat ng gawin. Kuya, yun na nga ang babae. Bakit may kasamang bata? Gusto lang siyang kontrolin ng amo niya. Eh yung bata, Sabay na natin silang kunin. Sino kayo? Anong balak ninyo? gusto kayong makausap ng amo namin. Anong gagawin ninyo? Bakit niyo sinasaktan si mama? Lalabanan ko kayo. Malditong bata, mahal na mahal mo mama mo no. Sundin mo siya. Opo. Lakat. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Hindi ba't si Wenjin to? Presidente, ano ang gusto niyong i-verify? May bago tayong nalaman. 5 taon na ang nakalipas. Pumanaw ang ina ni Binibining Wen. Nag-abroad siya. Pagkalipas ng 9 na buwan, nagkaanak siya doon. Pero hindi kilala ang ama. Wow! Pero hindi niyo alam na, ang batang yun ay patay ng isinilang. Ang bata. Espesipikong petsa ng produksyon, maaari mo ba itong mahanap? Batay sa hospital records. Siya at si Ginang Wu ay parehong petsa ang pagbubuntis. Siya at si Binibini Wu sa parehong ospital noon. Nakakapagtakang pagkakataon. May kabulastugan dito. Hello. Kayo ba ang asawa ni Wenjin? Ako. Katokarera ko siya. Ako si Zhao Xiaohuan. Nakita ko siya sa pasukan ng ospital, kasama ang bata at mga lalaki. Ang nagdukot sa kanya, itinapon nila ang cellphone niya. Hindi. Nakamaskara sila. Pero, nakuha ko ang plaka ng sasakyan nila. Ipadala mo sa akin ang plaka mamaya. Papaikutin ko ito kagad. Huwag kayong gagalaw. May susundo sa inyo. Yung boses niya, bakit parang pamilyar? Ikaw, sino ka? Bakit mo kami hinuhuli? Bakit? Para sa pera. Tumahimik ka. Huwag mong hawakan nanay ko. Ha. Yung bata. May lakas ka ng loob. Babala ko sa'yo. Hindi lang ililipat ang nanay mo. Ipagbibili kita. Hindi ko kilala ang amo. Paano aayusin ang babaeng ito? Paglalaruan ko muna ito. Ha. Bata pa ang anak. Pakawalan niyo siya. Kapag may nasabi ka pa, ibebenta ko na siya. Hello. Nakuha namin ang tao. May isa pang bata. Paano ito aayusin? Ano? Nangungidnap na kayo ng bata, mga tanga kayo. May anak ang babaeng ito. Hindi tayo makakapagsimula. Isama nyo lahat. Magagamit ko ang batang ito. Yung babae. Ibinibigay ko sa'yo. Basta hindi siya mamatay. Gawin mo ang gusto mo. Kapag nadumihan siya, nang ahas siyang agawin ng lalaki ko. Ha. Swerte tayo. Ha.
Xiao Yu, makinig kang mabuti. Ilalabas ko siya rito. Kapag hindi sila nakatingin, takbo, naiintindihan mo. Hindi, Mama. Gusto kong manatili sa'yo. Xiao Yu, makinig ka anak. Hanapin mo si Papa para iligtas. Naiintindihan mo. Makikita ni Xiaoyu ang kanyang ama. Iligtas ka niya. Ang galing ni Xiao Yu. Binibining Wen, takbo. Bilisan ninyo. Tatakas ang putang yan. Habulin siya. Eh, Magpatuloy kayong tumakbo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Mali. Nasaan ang mga bata? Hooray! Nagtangka kayong magtaksil sa akin? Sasabihin ko ngayon sa inyo. Magsisisi kayo. Hoy, kailangan nating linawin ito. Aayusin natin ito isa-isa. Magmadali ka na. Bakit kayo nagmamadali? Maaaring sabihin ng boss. Ang babaeng ito. Maglaro tayo ng dahan-dahan. Hindi niya sinabi kung kailan pakakawalan. Kayong, Kung ganito ang pagmamahal ninyo. Pababayaan ko na kayo. anong gusto ninyong gawin? Anong ginagawa mo? Bitawan ninyo ako. Nilalabag ninyo ang batas. Naunawaan ba ninyo? Paalisin ninyo ako. Palayain ninyo ako. Tulong. Walang sasagip sa'yo. Saklolo. Hahaha. Tumigil kayo. Kuya, anong nangyayari? Gusto mo bang Kuya. Wenjin. Ayos ka lang ba? Bakit ngayon ka lang dumating? Isang segundo na lang. Sumunod ka. Sasamahan kita. Pangahas ninyong hinawakan ng asawa ko, Luting Xiao. Hindi na kailangang manatili ang dalawan nyo. Ginoong Lu. Panginoong Lo. Pakawalan ninyo kami. Kami, nagsusumikap lang kaming mabuhay. Ang babaeng ito, Oo, siya ang nag-utos sa amin. Kami. Wala kaming kinalaman. Ginoong Lo. Wenjin. Ang babaeng ito. Kay sarap kung ikaw yon. Si Xiaoyu at siya. Magkamukhang magkamukha. Magpa-paternity test kayo para kay Xiaoyu. Hindi ako naniniwala. Masyadong maraming nagkataon sa mundo. Ginoong Lu, ano ang ibig niyong sabihin? Hintayin natin ang resulta. Gising ka na ba? Kung magkapatid sa dugo sina Binibining Wenjin at ang binata. Ito ay, Nasaan si Xiaoyu? Kumusta siya? Okay lang si Xiaoyu. Nahulog lang siya kanina. Kakalapas lang gamutin ang mga sugat niya. Basta't okay siya. Yun ang mahalaga. Bakit ang laki ng pag-aalala mo kay Xiaoyu? Hanggang sa isugod mo ang buhay mo. Nasaan ang anak ko? Gusto kong makita ang sanggol ko. Ang bata. Binibining Wen. Baka nagkakamali po kayo. Ang inyong anak ay ipinanganak na walang palatandaan ng buhay. Patay na ipinanganak ang sanggol. Gusto ko lang na walang mangyari sa kanya. Nanay.
Huwag mong istorbohin ang nanay mo. Wala ka sa malay buong maghapon. Kain ka muna ng kaunti. Mahina ka pa. Pakakainin kita. Kayo lahat. Pag-usapan niyo muna. Aalis muna ako. Kumusta ka? Naku, ang batang ito ay... Ano ang nangyayari? Bisita ng presidente sa mga empleyado. Hindi, ito ang ina ni Xiaoyu. Iyan ang ama ni Xiaoyu. Tigilan ang pagpapanggap. Aminado na ang anak mo. Sinabi ko lang, yung boses na tumawag sa'yo noon. Bakit parang pamilyar? Direktor Wen, ang galing mo talaga. Presidente Lu, itong bulaklak sa bundok. Pinitas din namin. Hoy! Tigil na sa kalokohan, kasinungalingan yan. Ikaw pala, bigla ka ba namang pumunta dito? Nalaman kong na-hospital ka, dumaan ako para bisitahin ka. Director Wen, nandito ako para magpasalamat. Hala! Kung hindi ka pumagit na, malamang pinatay na ako ni Hao Jian. Putang inang matanda yun. At, ikaw nagbayad ng hospital bills ng nanay ko. Tumigil ka. Anong medical fees ang sinasabi mo? May nagbayad ng operasyon ng nanay ko. Tapos na ang operasyon. Sa tingin ko, ikaw ang dahilan. Ako. Wala akong alam. Hindi ito pera ko. Baka galing sa'yo to. May lihim na tagahanga. Hirap paniwalaan ang gusto kanyang protektahan. Binibining Wen at ang batang Panginoon, hindi na kailangan ng DNA test. 79% na genetic match. Kumpirmadong ina at anak. Gaya ng hinala ko. Wu Xiuya, magaling ka sa stratehikong laro. Kaya batang Panginoon. Anak mo ito kay Mrs. Noong gabi 5 taon nakalipas. Ikaw. Kaya pala noong gabi. Hindi pala si Wu Xiuya. Si Wenjin pala. Noong araw na yun sa ospital, nahuli ko ang mga kidnapper mo. Takot na takot ako. Nang sagutin ko ang telepono, tumatawag ang presidente. Dapat nakita mo reaksyon niya. Narinig ka niya, nag-uusap tungkol sa kidnapping. Isipin mo ngayon, puro kasinungalingan to. Nagmamalasakit ba siya sa akin? Nang mahimatay ka, nag-alala si Papa sa'yo. Hindi ko nakita. Parang sobrang kabado siya. Wenjin, malas ka. Naglalakwatsa ka. Nakikipag-flirt sa mga lalak. Kasama ba si Xiaoyu? Ako. Ano ang nangyayari sa tanghaling tapat? Paano ka nang ahas? Itinulak ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Pagdating mo na nanapak ka agad, kasalanan mo to. Pumunta ako dito ngayon. Huwag mong galawin si Direktor Wen. Mga magkakamukha nagkakasama. Ayokong makipag-away. Wenjin, ibalik mo ang anak ko. Aalis kami ngayon. Hindi ako sasama sa masamang babae. Lu Xiaoyu, sumama ka sa iyong ina. Ayaw kong sumama sa isang masamang babae. Lu Xiaoyu, gaano katagal na? Mga masasamang bagay ang natutunan mo sa babaeng ito. Paano mo nagawang murahin ang sarili mong ina? Wenjin, hanggang saan ang kakayahan ninyong saktan ng anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Hindi ko siya papayag ang masangkot pa sa iyo. Pakakawalan mo ba siya? Wu Xiuya, may sayad ka ba? Anong kasalanan ang ginawa ko sa'yo? Bakit mo pinagbantaan si Xiao? Anak ko siya. Hindi mo mababago ang katotohanan ito. Magkaroon ka naman ng kahihiyan. Lumayo ka sa anak ko. Nanay, anong karapatan mong maging ina ni Xiao? Ikaw. Putang ina mo. Isang pokpok na nagbibenta ng katawan. Anong karapatan mong magmoralisa sa akin? Ikaw. Sumunod ka sa akin. Bitawan mo si Xiaoyu. Ganito mo trinatrato si Xiao. Nasasaktan si Xiaoyu. Hindi mo ba napapansin ang mga sugat niya? Anong pakialam mo? Ako ang mag-aalaga sa kanyang mga sugat. Pero ngayon, humiwalay ka sa dinadaanan ko habang kasama ko si Xiaoyu. Lu Tingxiao, kahit galit ka sa akin, wala kang magagawa laban sa akin. Bitawan mo si Xiaoyu. Binabalaan kita. Habang buhay ako, hindi mo siya makukuha. Sige Wenjin, tandaan mo ang mga salitang ito. Ikaw. Wu Xiuya, Wenjin, nagnakaw ka ng anak ko. Mukhang gusto mong mamatay. Wu Xiuya, nasa ospital tayo. Ano bang problema mo? Ayos ka lang. Tingxiao, paano mo nagawa ito sa akin? Muntik na niyang patayin ang anak natin. Bakit mo pinoprotektahan pa rin siya?
Nakidnap si Wenjin. Mas marami kang alam kaysa kanino man. May huling tanong ako. Ikaw ba ang tunay na ina ni Xiaoyu? Ting Xiao, ano bang pinagsasabi mo? Isinilang si Xiaoyu pagkatapos ng 10 buwan. Talaga ba? Tingnan mong mabuti ito. Ano ito? Hindi totoo. Anak ko si Xiaoyu. Anak ko siya. Pick ito. Malinaw ang genetic test. Ang tunay na ina ni Xiaoyu ay si Wenjin. Anak ko si Xiaoyu. Ano ang nangyayari? Eh ano naman? Ikaw na putang ina, karapat dapat magkaanak. Lu Xiaoyu, anak lang kami ni Ting Xiao ang may karapatan dito. Nanay, takot ako. Kaya. Sabi ng doktor, patay ang ipinanganak kong anak. Ikaw ang may kasalanan. Ako nga, ano ba talaga ang magagawa mo sa akin? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mailulang ang sanggol na iyon. Kung pakakasalan mo ako, hindi ko gagamitin ang patay na fetus bilang kapalit ng anak mo. Lu Ting Xiao. Madali ka palang malinlang, anak ko si Lu Xiao. Bakit ayaw mo akong pakasalan? Dahil hindi mo karapat-dapat. Ayaw na kitang makita pa. Ting Xiao, hindi mo magagawa ito sa akin. Para sa iyo ginawa ito. Xiaoyu. Anak kita. Ang anak na ipinagmamalaki ng iyong ina. Xiaoyu. Nay, patawad. Sa lahat ng mga taong ito, ang hirap na dinanas. Xiaoyu. Pangako ko. Simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Kahit saglit na paglayo. Ibubuhos ko ang buhay ko. Para sa pagmamahal ko sa iyo. Upang bayaran ang mga tao. Walang pagmamahal na natanggap mo. Pakiusap. Nay, ikaw talaga ang ina ko. Mula ngayon, ikaw na lang ang mayroon si Xiaoyu. Wenjin. Opisyal kitang. Pakasalan mo. Pakasalan mo. Nay, pangakuan mo si tatay. Pakakasalan mo ba ako? Lutings. Gabayan mo ako habang buhay.